Tumaas na nga ang pamasahe ng jeep tsaka ng modern bus and na-experience ko yan kanina. So talakayin muna natin doon sa pampasaherong jeep. So from 12 pesos, naging 13 pesos para sa regular, and then sa mga students, senior and disabled, it's 10 pesos and 40 centavos. Pero dito naman sa modern jeep o kaya yung mga minibus, from 14 pesos, naging 15 pesos na para sa regular. And then sa mga student, disabled, tsaka senior citizens na may 20%, 13 pesos na ngayon. Ito na yung aking experience kanina lang. Pumunta kasi ako sa school para mai-process na dokumentos, and then nung pupunta ako sa SM, sumakay ako ng papasaherong jeep sana. Pero ang dumating na una, yung modern jeep, yung minibus. Tapos nung nasa harap na ako, iniisip ko, ay parang in effect na yung pamasahe. So from 14 pesos, 15. So, kinonfirm ko sa driver and sabi niya, yes, 15 pesos na ngayon na idagdag na yung piso sa 14 pesos. So, nung nilabas ko yung coins ko, imbis na 15 pesos yung binayad ko, naging 25 pesos. Ayan. And alam naman niya na, ay, nagkamali siguro to. So, ang binalik niya sa akin yung 10 pesos. Ayan, makikita niyo dyan. So, yun nga, confirmed na kapag lalabas kayo ng bahay at magko-commute, siguraduhin nyo na magdagdag kayo ng piso sa pamasahe nyo. Kasi siguro marami ang hindi nakakaalam na umakyat na ang pamasahe sa jeep or modern bus or modern jeep. Alam mo ba na pinakiramdaman ko yung mga crowd or yung mga kasama ko sa loob ng modern jeep or modern bus kung may magrereklamo? Pero wala naman, no? Walang nagtatanong kung bakit umakyat ng 15 pesos yung price or yung fare matrix from 14 pesos to 15 pesos. Kasi, ang isa sa mga reason kung bakit walang nagrereklamo, hindi kasi reklamador ang mga taga Baguio, ang mga taga Benguet, ang mga Igorot, or yung mga lumaki na dito sa Baguio. Parang nakaugalian na lang namin na mag-adjust kung ano yung meron and magpasalamat kung ano yung mga natatanggap. Kaya magkakaroon lang tayo ng konting tour dito sa Baguio City. So, napansin nyo na nadaanan natin yung Magsaysay Avenue, tapos doon sa Harrison Road, papunta sa SM. So, yun yung lang pinupuntahan ko, no, SM. And then, makikita nyo yung bagong parking space doon sa SM. Kasi dalawa yun eh. Yung bago yung pinuntahan natin. So, dumaan ako sa may elevator, and then dumiretso ako sa may veranda kasi ang ganda ng view ng Baguio City kapag pumunta ka sa North Wing. If I'm not mistaken, yung North Wing ng mall, makikita mo kasi yung buong Baguio City. Lalong-lalo na sa Burnham Park, yung mga ganun. Tapos, mapapansin mo yung mga clouds at medyo nagfa-fog during that time. Kaya, nakaka-enjoy talaga pumunta sa Baguio kapag ganito ang panahon. Since it's Burr months, mapapansin mo talaga na hindi na siya masyadong maulan kapag hapon and nagpa-fog na lang siya. Kaya ang sarap pumunta dito, and this is now the perfect time para bumisita kayo dito sa Baguio City or Benguet. Pagdating naman sa taxi, I am not sure kung may taas din sa kanilang fare matrix. Kasi pag dito, 35 pesos, if I'm not mistaken, 35 pesos, kaya lang, merong plus 5. So, parang 40 pesos yung flag down rate actually. And since nagtaas na ang pamasahe sa jeep tsaka modern jeep, wag na kayong magtaka kung one time in this month or next month, biglang magtataas na rin yung flag down rate ng taxi. So, tignan na lang natin yung mga next na announcement. Wag na rin kayong magtaka kung pati na rin itong mga tricycle, yung mga tricycle associations ay magtataas na rin ng price or yung fare matrix sa inyong lugar. Kasi parang domino effect na rin yan, no? Kaya expect the unexpected. Ganun din doon sa mga pedicab drivers. So, kung may tricycle driver, pedicab drivers, ayan, magsisiakyatan na rin siguro yung mga pamasahe. Tapos, maliban dyan, pati na rin siguro yung mga bus, no? I'm not sure kung magkakaroon din ng taas ng pamasahe dun sa mga bus. Pero always remember na since nagtaas na ang jeep, expect talaga na nagiging domino effect na yan. So, lahat magtataas. Yun nga lang, umulan siya. Kasi medyo makulimlim kanina. Napansin nyo naman siguro na medyo foggy, no?
Kaya ayun, habang umuulan, kinukuhanan ko ng video yung mga dumadaan na traditional jeepney and mga modern na jeepney na small bus. Ayan, kumbaga. Tapos, mapapansin mo yung mga binibideo ko na tila parang mas dumadami na ngayon yung modern jeepney o kaya minibus kaysa sa mga traditional na jeepney natin. And siguro sometime in the near future, baka tuluyan na talagang ma-phase out ang mga traditional jeepney in which meron na atang parang national na ordinance na there is a specific date na ma-phase out na talaga yung mga traditional jeepneys para yung modern bus na ang magte-take over sa public transport ng Pilipinas. So, hindi lang dito sa amin, kundi nationwide po yan. Kaya no wonder, ayan, nakikita nyo, ang dami, medyo dumadami na yung concentration ng mga bus. In which, mas comfortable nga naman kapag sasakay ka ng pampasahero na modern bus from one place to another as compared sa jeepney na traditional. And siguro, magiging a thing of the past na ngayon yung mga pagsakay ng jeep na traditional jeepney, di ba? Nakauwi na tayo dito sa bahay and gabi na. So makikita nyo dito sa likuran ko yung view kapag gabi. Ayan, parang mga alitap-tap yung mga bahay dito, no? Ayan. Kulay parang yellowish, orangey. So laging tandaan na importante mag-rest tayong lahat such as sleeping 6 to 8 hours a day. Depende yan kapag wala kang gagawin, so sulitin mo na lang yung rest mo. Kaya sana nag-enjoy kayo dito sa ating pamasahe serye vlog. Okay, so that's it for now. Always stay safe and good night.